susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Angie. Kamusta po mga kalalawigan sa ating po mga kababayan sa lalawigan ng Laguna? Alam ko, yung iba nag-aantay, kakamustahin po natin yung mga presyo po ng bilihin. Alam nyo, sarado bukas yung ating mga tindahan dito. Naaapektuhan ba yung mga paninda ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna? At syempre, kapag ang pinag-uusapan ay mga produkto, no? Maliit man o malalaking produkto o mamahalin man o mumurahing produkto, ang nakakaalam dito ay ang Department of Trade and Industry. At kapiling ko po ngayong umagang to, ngayong araw na ito, ang atin pong bagong Provincial Director, no? Hindi pala iba dito sa lalawigan natin, si Director Clark Nebrao. Welcome po sa ating programa, Director. Yan, magandang umaga po, sir. At siyempre sa lahat ng ating mga tagapakinig, excited po tayo na mag-update mula sa inyong DTI family po. Kamusta po muna ang DTI family sa Laguna? Uy, pwede ko pong sabihin, sir, no? Ang DTI ay isa sa mga unang ahensya na 100% ng bakunado. Yan ay ginawa nating talagang prioridad ng ating opisina na lahat po ay mapapunahan at unahin ang safety ng ating mga nasa economic frontliners, no? So kahit po ang ating mga negosyo centers na nandyan po sa iba't ibang bayan ay bakunado na rin po. So we're very proud to say na ang frontliners natin sa DTI at buong ahensya ng DTI habang kine-carry natin yung mga programa natin sa mga bayan-bayan at sa ating mga MSMEs ay talaga naman at the heart of it yung ating safety ng ating mga tao. At alam niyo po, excited din tayo sabihin na ang DTI ang nangunguna ngayon sa ating Safety Seal certification. Ito po yung pagbibigay natin ng pagkilala sa mga establishmento ng mga nagnenegosyo na kung sila po ay pwedeng magbukas at sila po ay nagko-comply sa ating minimum safety standards, no? So yan yung po mga ay health protocols. Opo, yung health protocols kasi sir, no, pag sila po ay sumunod sa ating health protocols at sila po ay merong safety seal certifications, sila po ay automatic na may 10% na additional capacity, no, doon po sa kanilang mga establishmento. Kasi syempre usapin po yan, kagaya alam ko minomonitor nyo din po ito yung ating mga groceries, ano. Kamusta ang bilihin natin, Director? Yung presyo po ba ay may mga negosyante ba na nanamantala sa mga panahon na ito or nanatili silang tumutulong sa ating mga kababayan? Ano po obserbasyon nyo? Alam mo sir, dito sa ating lalawigan sa Laguna, every week po ang ating mga negosyo centers at yung ating mga DTI sa Consumer Protection Division ay lumalabas po talaga at nagmo-monitor nitong ating mga presyo ng mga bilihin. At I'm very proud to say na yung ating mga kababayan ng mga nagnenegosyo ay wala namang pong pananamantala doon sa ating mga presyo. Kasi ngayon po, no, talaga nakita natin, talagang naiintindihan ng ating mga negosyante yung needs ng ating mga consumers. At alam niyo po, dahil din dyan, malawak din po ang ating serbisyo ngayon na nagpupunta po ang ating negosyo sa barangay, pati yung ating mga diskwento caravan sa mga
lalo na po yung mga malalayong mga lugar. Yung mga malalayong lugar po na kung saan meron tayong mga diskwento caravans, ito po pati po yung mga maliliit natin na mga sari-sari stores at maliliit na mga tindahan ay doon na rin po bumibili sa ating diskwento caravan kasi nakukuha po nila ng almost 50% na mas mababa na presyo Wholesale yung mga yan. bilihin. Wholesale po. Po. Actually, hindi lang po wholesale. Mas mababa pa sa wholesale. Kasi once year lang po namin ginagawa to sa mga bayan-bayan. Pero we make sure po na sa bawat bayan, meron po tayong pinupuntahan, lalo na po yung mga remote areas talaga. Merong mga instances wherein nakakuha tayo ng mga request mula sa ating mga LGU partners na magdagdag ng ating diskwento caravan sa kanilang mga lugar na pinagbibigyan naman po natin. At yan po ay pakikipagtulungan natin sa ating mga lokal na mga manufacturers at syempre po kay Pure Gold na talagang kasama natin dito sa ating diskwento caravans. Oo, nakikita ko nga yung ikot nyo sa mga maliliit nating bayan, partikular doon nga sa malalayo nating mga kabarangay. Ano? Opo, alam niyo ba sir, meron pa nga pong mga instances wherein nasa malayo na, for example, nasa Sinuluan yung ating diskwento caravan. Meron pa tayong mga negosyante na from Santa Cruz na pupuntahan pa doon sa Sinuluan para doon lang bumili sa diskwento caravans natin. No? Inaabangan na rin ng ating mga maliliit na negosyante yung ating diskwento caravan na yan kasi nakita nila talaga it can also be a very big help para sa ating mga maliliit na negosyante. Pero dapat ako intended for that bayan siguro kung may mga ganyang setup namo-monitor din. Oy, teka, mag-antay na kayo sa sarili nyong bayan at ito naka-design na para dito sa bayan ng Siniluan o Santa Maria, yan yung mga malalayong area natin. So in fairness naman sir, mga masasabi ko po mga 95% naman are all local clients, no. So mangilan-ngilan lang yan na talagang makita natin na talagang sinusundan sa lahat ng bayan na nandun ang diskwento caravan, pinupunsahan din po nila. Ang pinakamaganda po dyan, talagang pakikipagtulungan natin to sa mga LGUs na sinisigurado din talaga nila sir na doon sa ating diskwento caravan ay yung ating mga health protocols ay talagang ino-observe. No? Hindi yan sabay-sabay. Halos sa isang basketball court, 10 lang na tao ang pwedeng mamili kada isang wave, no. So maganda po ang nating pakikipagtulungan po diyan. So far po we are able to already conduct more than 25 diskwento caravans at so far po kumita na rin po ng medyo malaki-laki, almost 6 million na rin po ang ating na monitor na mga nabentang goods mula diyan sa ating diskwento caravan, and more than I think mga more than 72, 73 MSMEs na po ang mga nakinabang na rin. Kasi yun talaga ang hahanapin ng ating mga kababayan, saan ba kami makakamura, aabangan natin yan, at ayan naman, inaabiso nila eh. Alam ko, inaabisuhan po nila yan. Nabawa kung barangay, may isang area sa barangay, kayo naman ni usually ang dala dyan, bigas, ano nasa diskwento caravan natin, Director? Ako lahat po, hindi lang bigas, pati po yung ating mga manok, mga pork, nandyan din po, of course, yung ating mga shampoo, yung mga toyo, suka, yung mga basic goods po talaga. Hindi para isang grocery na dinala mo sa isang area, no? Yes po, buong grocery po talaga. Ayun. So abangan nila at patuloy kayo nag-iikot. Halimbawa po, yung mga nanonood nating kababayan, pwede ba ako mag-email kay PD o sa DTI Laguna or pwede ba may tawagan? Paano gagawin nilang proseso kung magre-request sila? Definitely po, Juan. Ngayon po tayo po ay present na talaga. Very strong ang ating social media. At alam naman natin yan, sir, na ang ating mga kababayan ay talagang napakalakas sa social media. Isang PM lang po nila, wala pa pong 30 minutes, may sumasagot na po sa kanilang mga inquiries. No? That's how we want it really na talagang mas maabot ng ating mga kababayan yung ating mga serbisyo at masagot din namin yung kanilang agarang mga tanong, no?
Ang pangalawa po, meron po tayong mga negosyo centers. Ang ating mga negosyo centers po ay nasa 26 areas na po tayo, 26 municipalities out of the 30 municipalities and cities here sa ating lalawigan. So, yan po ay bukas po sila, no? Even during this pandemic, yan po ay bukas ang ating mga negosyo centers. At nandiyan po ang ating mga negosyo center business counselors para tumugon po sa kanilang agarang mga inquiries, agarang tulong para sa ating mga negosyante. Nandiyan na rin po ang ating facility para pwede po rin sila mag-inquire para sa kanilang financial loans mula sa ating SB Corporation at sa ibang financial partners po, no? So, yan po ay talagang pinadali po natin yung kanilang ugnayan sa ating ahensya. Yung nakita ko, meron kayong Barangay Livelihood Seeding Program, tama ba, PD? Yes po. Right now po, itong darating na Setyembre po, umpisa po ng September 21, actually September 21, September 23, September 25, and 27, kami po ay awarding na po ng negosyo sa barangay. Ito po yung mga livelihood kits na binibigay natin sa ating mga talagang 4th and 5th class municipalities na mga areas na sa mga far-flung barangays po, no? So usually po mga 10 hanggang 15 beneficiaries sa bawat barangay po yan. Right now, si TTI Laguna po ay mamimigay ng almost 300, hindi na pala 300, almost 600 na negosyo kits po all over the province po. Right now po, may identified kaming parang 8 munisipyo na pagbibigyan po ng ating livelihood seeding program. PD, ano ang laman nun? Ano ang laman ng seeding program na yan? Depende po. One, meron po sari-sari stores, no? Depende po sa kung anong hinihingi nila. Meron pong nag-sari-sari store, meron pong parang construction supplies, meron pong mga patahian, no? So, depende po sa mai-assess ng ating mga negosyo center business counselors kung ano po yung negosyo na gusto nila. Usually po, ito po yung mga maliliit nating negosyo na existing doon sa mga barangay, na mga maliliit na gusto nilang i-empower. At usually po, itong kanilang negosyo kits po ay naglalaman ng almost ranging from 10 to 15,000 po. Yan, kasi nakakatuwa kasi syempre pupuntahan nila, dadagdagan nila ng parang dagdag puhunan. Ito yung sari-sari store mo. Oo. Yes. Kayo, Ang maganda dyan, sir, alam niyo po, ang pinakamaganda dyan, hindi lang tayo namimigay, pero sinisigurado natin na talagang sinusustain natin yan, tinuturuan natin sila magkaroon ng business plan, and after 1 year po, yan po ay binabalikan ng ating mga negosyo centers kasi gusto natin nangyari? Gaano nangyari, naging successful ba, siya ba ay nagtuloy ng kanyang negosyo, and so far po, dito po sa Laguna, very proud naman tayong sabihin na malakas po ang ating suporta para sa ating mga maliliit na negosyante para dyan sa ating barangay seeding, livelihood seeding programs. May tanong ako, PD. Ito ba ay babayaran pa nila? Halimbawa, binigyan natin sila ng worth 15,000. Ito may babayaran nila? O ito ay tulong assistance ng gobyerno? Tulong po talaga ng DTI yan, no? Yan po ay talagang programa ng DTI. Ang pinaka-commitment lang po ng ating mga maliliit na negosyante ay to go through kasi hindi po agad-agad binibigay. Ito po ay meron silang training na 2 Sabado kung paano i-manage yung business nila, paano i-sustain yung business nila, paano i-position yung mga produkto na gagawin nila mula doon sa kanilang mga business, no? So talagang we make sure na yan ay talagang sustainable. Hindi lang tayo basta-basta nagbigay, pero talagang ina-assist natin. Now, to the point na even ngayon na sila ay nakapag-establish ng kanilang negosyo, gusto pa rin natin makita, ano pa ang tulong na pwedeng ibigay sa inyo ng DTI as far as really strengthening your business at talagang bigyan ng pansin na pwedeng palakasin yung ating mga businesses. Yan. Kaya nga sabi ko, ito ba ay para sa mga magsisimula pa lang ng negosyo or mga nag-e-exist na negosyo? Nag-e-exist po. Actually po, meron mga iba, hindi lang basta nag-e-exist, pero talagang kahit na maliit, nag-umpisa na talagang maliit na sari-sari store doon sa isang barangay. Ang pinakamaganda dyan, sir, kasi pinupuntahan at binavalidate yan ng ating mga negosyo center business counselors na talagang kahit pa paano existing. Now, kung sila ay existing, hindi pa sila rehistrado, sila po ay tinutulungan natin na talagang lumabas na at maging mainstream.
Okay. Kasi dapat ang number one, para malaman sila ay legitimate ay kailangan rehistrado kayo, may business name kayo Yes, yes sa po. DTI. Kaya maliit Tsaka o ano, sir? malaki, kaya vulcanizing Yes. kayo o sari-sari store kayo, magkaroon kayo ng identity, magkaroon kayo ng naalala ko nung araw, nagkaroon po tayo ng mga programa, yung mga tindahan sa Laguna, di ba? Tulong ang DTI at saka ang Kapitolyo ng probinsya sa pagbibigay ng assistance do sa tindahan sa Laguna. At yun nga, nagkaroon pa ng mga monitoring kung alin ang pinakamaganda na kapag na-sustain, ano? At pag na-sustain mo, napalago mo, abay, dadagdagan ka. Yun ang incentive mo, PD. Opo. Dadagdagan ka ng Totoo tulong. Totoo. Ang pinakamaganda nga dyan, sir, ito pong mga binibigyan natin ng livelihood seeding program, ito rin po ay mga hindi pa na-assistihan ng DSWD o ng ibang ahensya ng gobyerno. So usually po, pag sila po ay nabigyan na ng tulong ng ibang ahensya ng gobyerno, ayaw na po natin silang galawin kasi siyempre nagbigay na sila ng assistance. So we make sure na itong mga pinagbigyan natin ng livelihood seeding programs ay hindi pa po nakinabang sa assistance ng gobyerno. So iba pa to, PD, doon sa pangkabuhayan para sa pagbabago at ginhawa. Yes po, iba pa po yun. Okay. Usually naman po, yun naman po ang mga tina-target po noon ay talagang it's either yung mga nasalanta ng bagyo, kagaya po nung Biyernes, nandun po kami sa Binyan, no? Dahil kasama po si DTI doon sa mga convergence team ng Office of the President na namigay ng mga tulong para doon sa ating nasalanta ng baha, no, sa Binyan. At yung mga nasasalanta po ng sunog, ng mga natural disasters natin, usually po ito po kasi mga hindi sila mga negosyante. So ito yung mga talagang gusto natin tulungan din na makabangon muli mula sa iba't ibang pandemya. Hindi lang maliliit na mamumuhunan ang minomonitor nyo, PD. Kamusta ba ang negosyo ng mga kababayan natin? May mga nasa industriya ng halimbawa, kagaya ng mga nasa liliw natin, yung mga gumagawa ng mga tsinelas. Kamusta po sila? Actually, sir, siyempre gusto natin sabihin na talagang lahat naman po ngayon talagang nagsistruggle, naapektuhan, na talagang mag-umpisa. Pero siguro pwede ko pong sabihin na hindi naman natitigil na yung resilience ng ating mga MSMEs na bumangon at ibangon ang kanilang mga negosyo. Isa po sa ating mga tulong, talagang nilalapit natin sila sa ating Small Business Corporation para mabigyan naman talaga ng financial assistance, no, na muling maibangon ang kanilang mga businesses. Pangalawa po, tayo po ay patuloy na nag-organize ng ating mga fairs online, pati yung mga physical trade fairs po natin, and more than the physical trade fairs, patuloy din po natin sila mina-market match doon sa mga talagang institutional buyers natin. No? Isa sa mga initiatives po ng DTI Laguna during this early pandemic po ay nagkaroon po tayo ng Kalakal Community Market. Ano po yung ating Kalakal Community Market? Yung ating mga negosyo centers, kinausap natin yung ating mga manufacturers, pati po yung mga agribusinesses, no? Pati basta yung nasa agribusiness, ibig sabihin ito yung mga talagang ninenegosyo, yung mga agricultural product and agricultural produce, at yun po ay dinadala natin sa mga bayan-bayan natin dahil early on po nung April, kinausap tayo ng mga PEZA zones natin na gusto rin nilang makakilala na sila ay makabili sa ating direkta, na makabili sa ating mga buyers ng kanilang mga goods, no? So inorganize po natin yung Kalakal Community Market na dinala natin na mas malapit sa ating mga PEZA zones, ang ating mga MSMEs at mga agribusinesses para magkaroon ng market match, no? So far po we already had 3 market match dyan po sa Calamba at 2 beses po dyan po sa Santa Rosa, no? Mula sa ating mga PEZA zones. Ang galing nga ngayon ng sistema ng DTI. Dati bago ma-monitor ang mga bayan-bayan, alam ko ngayon meron na kayong parang mga staff kada bayan, ano, PD? Yes po. Anong tawag na natin po sa kanila? Anong tawag natin Negosyo sa kanila? Center Business Counselors po. Yeah. Tapos meron pa yata kayong binuong council, ano? Bukod sa kanila, kada bayan meron sariling council para lalong matutukan yung ating mga SMEs natin. Yes po, meron na pong mga MSME Development Councils po, yung different areas as well. PD, alam ko ba masyado ka rin busy. Ano pa inaasahan namin na mga gagawin mo pa? Ang dami nitong sinasabi mo sa akin. Sir. Actually, sir. 680
681 barangay tayo sa Laguna, ano? At kung iisa-isahin mo to ay kulang ang isang taon kung isang araw ay maglalagay ka sa isang area, no? So malaki ang Laguna. Pero sa mga sinasabi mo to, nalulula ako sa dami ng programa at sa syempre yung alam niyo yung sitwasyon ngayon because of the COVID-19, yung full implementation nyo at natutuwa naman kami, talagang protektado ang mga taga-DTI na sila ay bakunado na, ay importante rin po yun. Kasi syempre, kayo bilang naandyan, tayo, mga kawani ng gobyerno, we are the frontliners talaga na hindi tumitigil para makatulong sa ating mga kababayan. Ito kasi may direkta kayong contact sa mga tao eh. Bababa kayo doon, at kakamustahin nyo sila, ano may tutulong ng ating DTI sa barangay na yan, dadalhin natin yung diskwento karaban dyan. Di ba may coordination, merong face-to-face na talagang hindi kayo natatakot. Ano pa ba ang gagawin pa ng DTI sa mga susunod na araw? Actually po, isa sa pinaka-exciting po natin na initiative as well is nagbuo kami ng tinatawag po nating BITS or yung Boosting Innovations and Technology Startups. Yan po ay mangyayari every Thursdays. Magkakaroon po kami ng webinar ng anything about innovation and technology upgrades po, no? From manufacturing, from the latest in the Philippines, no? Sa darating na Thursday po, actually tayo po ay may launch niyan na talagang si Secretary Mon Lopez ay magiging bahagi po ng ating BITS program na kung saan every Thursday thereafter magkakaroon tayo ng allotted time para pag-usapan natin yung innovations. Parati po sinasabi kasi Laguna daw is the Silicon Valley of the Philippines. So sabi ko, pero wala naman tayong nakikitang technology support or technology startups na bunga dito. So yan ay isa sa gusto nating umpisahan. Actually, yan ay formal nating bubuksan kasi last month po, inumpisahan din naman po namin na inengganyo natin itong ating mga nasa innovation and startups. Actually po, kami po ay nagpaliga ng ating ML League, no? Ng ML. At ang maganda po dyan ay ang mga players po ay sila po ay naging authentic na mga negosyante, registered enterprise po sila, no? Yung team nila registered enterprise kasi po pagdadaanan nila tong BITS program, doon po pwede natin ma-identify sila ba ay into gaming lang, sila ba ay into app development, sila ba ay into animation lang, sila ba ay talagang pang live streaming. So gusto natin makita yung mga talento na to, hindi lang ito basta talento, hindi lang to basta passion, pero pwede rin nilang pagkakitaan itong kanilang mga technical know-how, itong kanilang passion sa paglaro, sa app development. At ito po ay in connection with our LGUs. Kasi bakit po? Part of our smart cities and municipalities, gusto po natin na yung kanilang mga tao na pwede mag-develop ng mga apps, ng mga creative tech startups doon sa mga bayan-bayan po natin dito sa Laguna, ay may tao na sila dyan na mismo. Hindi na sila magsa-source out sa ibang lalawigan, hindi na sila magsa-source out sa Maynila pa, pero pwede natin ihon na dito pa lang sa Laguna, may makikita na tayong mga tech startups at pwede natin sabihin na talagang ngayon siguro pwede mas prouder tayo to say. Sabi ko, pag sinabi mo ngayon Laguna is the Silicon Valley of the Philippines, I'm very proud to say definitely we are present, we are moving in that direction, we are doing even now e-commerce for all our MSMEs, no? Talagang gusto natin yan ibuo at hindi lang yan, pati yung mga logistic partners po natin, sir, ay kino-ordinate na natin, kinausap natin at sinabi natin, kailangan kung gusto natin na ang mga MSMEs natin ay present sa e-commerce, kailangan nakasakay din yung ating mga logistical partners, no? So whether yan ay malaki o maliit na partner, yan ay binuo natin. At with our partnerships po rin sa different private sectors, meron na rin po ngayon yung mga maliliit nating negosyante na gusto na magkaroon ng sariling sasakyan ay very affordable dahil automatic po pag kumuha sila ng sasakyan para sa kanilang negosyo, ito ay almost zero yung collateral, talagang susuportahan ng ating mga partners at yan po gagamitin din nila yung kanilang mga bagong mga sasakyan para magkaroon din tayo ng mga trunk shows, no? Sa mga different municipalities na dadalhin natin itong Kalakal Community Market natin sa different areas within
Laguna at ang pinaka-goal po niyan, hopefully pag lumuwag-luwag ng ating quarantine, mailawas din po natin sila ng Maynila. No? So tuloy-tuloy po ang ating suporta dyan sa areas na yan. At nandyan din po ang ating initiative para po sa ating mga tourism businesses. No? Yung ating mga tourism businesses po, gusto natin, of course, silang isa sa pinakamalaking naapektuhan ng ating pandemya. Ngayon po ay nag-create po tayo ng partnership even sa Switzerland, sa ibang bansa, na kung saan pwede po nilang i-mentor yung mga nagmamay-ari ng mga tourism-related businesses dito sa atin to prepare us na pag ito po ang ating quarantine ay medyo lumuwang-luwag na, ay pwede na po nilang i-tie up ang kanilang mga businesses sa ating mga partners abroad, no? Na sila po ang magbebenta, sila ang mag-market ng ating mga tourism-related businesses dito po sa ating lalawigan. So excited po tayo dyan. And of course, hindi po tayo ay patuloy ang ating pagpapalakas ng ating mga industries, lalo na po ngayon. Gusto natin na makadiscover din ng mga ibang industriya na gusto nating palakasin. No? I heard na existing ang ating industriya ng paggawa ng sombrero sa Binyan. No? So yan po ang gusto natin suportahan. Ang Mabitak ay meron palang furniture industry na gusto rin nating suportahan. At isa po sa pinaka-excited po ako, yung ating Robusta Coffee. Kasi po lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Robusta Coffee po ay ipinanganak dito sa lalawigan ng Laguna, no? So dito talaga siya nag-umpisa. So we want to have a greater exposure and greater market of our Laguna Robusta Coffee, no? So binabranding na natin 'yan, kinakausap natin yung mga lahat ng mga nagpo-produce ng kape mula Kabuyao hanggang sa Santa Maria. At gusto natin magkaroon ng bigger market yung ating Robusta Coffee ng Laguna. Na yan po ay documented, no? Na yan din yung kape na ininom pa ni Jose Rizal noong 1888, no? From 1887 to 1889. So historical po ang ating mga produkto, and of course alam niyo naman po dito sa atin, ang mga produkto natin ay talaga namang masasabi ko always the best as far as our MSMEs are concerned, no? Marami tayong mga initiatives dito na talagang pati mga industriya na talagang gusto nating palakasin. Like for example, kahapon po tayo po ay nag-engage na sa ating mga komikero, yung mga gumagawa ng comics diyan sa San Pablo, no? That's an industry, that's a creative industry that we want to support, no? Upcoming po ay imimit na rin namin yung mga industriya ng ating mga designers, kasi yung mga designers po natin gusto natin isakay. Meron po kaming legacy project ni TESDA na kung saan gusto natin i-revive yung ating Burda, no? Yung ating School of Burda. We are creating the very first cultural masters of embroidery dito sa lalawigan ng Laguna, and that would be a first as well for TESDA to be certified masters of cultural embroidery dito sa Laguna. At gusto natin sabihin, ngayon po, in the process of geographical indicator po ang ating Burda, na yan po ay mairehistro natin sa IPO para naman po lumawak at gumanda ang ating merkado para sa ating Burdang Lumban. No? So, yan po ay, again, patuloy yan. Sabay-sabay po yung mga proyekto yan na yan. And ako po ay talagang nagpapasalamat sa ating pamilya sa DTI na talagang very creative, very empowered, at talaga naman out of the box yung mga nakikita nating pagsuporta sa ating mga MSMEs, pati doon sa ating mga industries ngayon. No? So, yan din po ay maganda ang ating pakikipagtulungan din sa ating mga interagency partners na talagang ikinakatuwa po natin yan. No? So, yan po ay tuloy-tuloy nating talagang gagawin at ginagawa na rin. PD, yung ating One Town One product, kamusta po ito? Wow, yan po ay sobrang excited po tayo dyan dahil tayo po ay bago po tayo naging provincial director ng DTI dito sa Laguna. Ako po ay consultant ng One Town One product sa Regional Operations Group, no? Yan po ay nakapasa na sa ating Congress, no? Nag-third reading na yan sa Congress, nakapasa na sa Congress. Ngayon po ang One Town One product bill ay nasa Senado na po, no?
we're looking at that before the end of the year ay isa na pong batas ang One Town, One Product. Ibig sabihin, mas mabibigyan po ng focus na talagang makapag-empower tayo ng mga produkto sa bawat bayan-bayan. Ito po ay magiging regular ng proyekto ng DTI. Ngayon po kasi, sir, yan po ay ginagawa natin, namimili lang tayo mula doon sa mga bayan-bayan, bilang isang probinsya. Tayo po ay kumukuha lang ng 20 na food MSMEs at 20 na non-food MSMEs para suportahan. Yan pong pagsuporta na yan mula po sa product labeling, mula po sa mga testing, mula po sa packaging. Kaya nakikita niyo po dito sa Laguna, bawal na ang pangit na label. Branding. Oo, branding na natin yan. At pinagmamalaki po natin yan sa buong bansa. Na pag sinabi mo sa Laguna, makikita mo na yung pinakamagagandang mga produkto na yan. Of course, dyan din po natin nakikita na yung mga testing natin po at yung ating mga identified na auto products ay mga nakapasa na rin po sa market compliance and certifications. Dumadami na rin po yung ating mga MSMEs na merong mga FDA certifications, no? Pati yung ating mga pang-export po ay talagang hinanda na po natin na talagang patuloy. Actually, even right now po, no, even despite this pandemic, nakita natin yung ating mga nag-BBCO, yung ating mga nagto-turmeric, yung mga nasa healthy and wellness products natin ay talagang umuusad po. Grabe yung usad at grabe yung laki ng kanilang market share, no? So, patuloy po yan. At hindi po tayo magtitigil dyan. And I think the One Town, One Product, it will just be stronger and stronger as pag yan po ay naging batas na, ay yan ang pinakamaganda dyan. Mas marami tayong MSMEs na pwedeng suportahan sa isang bayan. At yan po ay magkakaroon ng allotted budget na mula sa ating mga LGUs na talagang suportahan ang mga produkto nila. Ayan, ang dami na natin napagkwentuhan. Oo nga, sabi ko po sa inyo medyo mahaba-habang usapan ito. Kulang tong ating oras na to, pero syempre sabi ko nga abangan nyo. Sabi ko nga kay PD kanina, abangan nyo na nga at magawa na nga kayo na sarili nyong programa sa radyo at sa TV. Bibigyan ko kayo ng oras itong ating negosyo oras sa Laguna. Kayo na bahala po. Maganda po. From time to time, magko-coordinate sa inyo yung staff ko, si Jaja at saka yung TV6. Mag-shoot tayo. Dadalhin ko dyan, padadala ko yung team ko dyan sa inyo para masabi nyo yung mga gusto nyo. So, lagyan nyo na lang ng staff na ma-assign doon para meron kayong weekly program. Tutulungan ko na kayo sa mga recording. Sige po. Natuwa ako kasi napaka-active ng ating PD at nakikita ko ang direksyon ng mga programa. Importante po. Salamat. Pero siyempre kasi alam mo kung ano ang puso ng Lagunense. Alam mo kung ano ang gusto. At natutuwa kami kasi nakakatulong ka. Siyempre, sa panahon ngayon, yung kailangan nating ma-update yung ating mga negosyante. Hindi, laban lang tayo. Matatapos din itong problemang to. At naandito pa kami, naandito pa gobyerno para umasist sa inyo. PD, maraming salamat. Ano ang gustong pong sabihin sa ating mga kababayan? Nasa inyong pagkakataon. Siyempre, maraming salamat po. Gusto po natin sabihin, tuloy-tuloy po gusto natin buksan ang ating ekonomiya at patuloy pong suportahan natin yung ating mga maliliit na negosyante at patuloy natin suportahan ang ating kapwa Lagunense. At alam po natin dito sa Laguna ay yan po ay patuloy natin na pinagtutulungan at doon sa mga nag-iisip na pwede pa rin bang magnegosyo despite this pandemic, ako na po mismo nagsasabi sa inyo. Nandyan po may merkado, nandyan po hindi nawawala ang ating customers. It's just a matter of tayo po ay mag-usap. Parati ko po sinasabi, sir, no, na ang ahensya ng DTI ay ito po ang una nyong isipin. Kung kayo gusto nyo magnegosyo o yung negosyo nyo ay medyo bumabagsak na, humihina na, kami po ang una nyong kausap. Pwede nyo kaming kausapin 24/7. Puntahan nyo ang ating mga negosyo center, business counselors dyan sa mga bayan-bayan nyo. Or worst comes to worst po, isang message nyo lang sa amin dyan sa social media ay agad-agad po nandyan po kami at patuloy na mag-usap po tayo. Okay, kanina pinag-usapan natin ng One Town, One Product, nasa Congress na to at soon magiging batas na to, di ba, PD? At susunod na nito yung mga programa niyo, yung mga diskwento caravan ninyo, yung mga seeding program ninyo. Ang dami-dami mong gagawin sa Laguna. Kaya mo pa ba to, PD? Well, siguro gusto ko sabihin, siyempre, advantage siguro na medyo bata-bata tayo ng konti.
At excited din tayo sa lahat ng collaborations na yan. But more than anything else, siguro parati ko sinasabi, tayo kasi we've been an MSME. No? I've been an MSME, I've been a client of DTI, tayo po ay nasa negosyo, even coming before being provincial director. So, yung kailangan ng ating mga MSMEs ngayon ay sobrang alam natin, saka medyo kahit papaano kabisado natin. No? Kaya excited tayo na makita kung ano pa ang mga paraan at paano pa natin paigtingin talaga lalo yung ating suporta mula sa DTI para sa ating mga MSMEs. At ako kasi sobrang nakita ko na dito sa Laguna, nandito yung pinakamagagandang mga produkto sa buong Pilipinas, no? Sir, even before this, no, nung nasa private sector ako, sanay tayo na dalhin yung ating mga produkto dito sa Laguna sa ibang bansa, no? Whether it's in France, in Germany, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa US, sa Canada. At excited ako kung paano ang ating mga market, yung ating mga clients talagang gusto ang mga produkto natin. At sabi ko nga parati, hindi naman siguro sa sobrang ipinagyayabang natin yung Laguna, pero talaga yung ating mga MSMEs dito sa Laguna kakaiba. No, ayaw lang natin na basta-basta may produkto tayo na maganda, pero gusto natin yung produkto na talagang the best sa buong Pilipinas, no, na talagang pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Sabi ko nga when it comes to Laguna, hanapin na nila kung anong gusto nilang produkto nandito no? So I guess if we create that environment of support para sa ating mga MSMEs, patuloy natin na makikita na talagang maitatawid natin sila mula dito sa pandemya. No, at yan ay gusto natin, yan din ay ang gusto ng ating Secretary Mon Lopez at of course ng buong ahensya ng DTI at yan din ang alam kong gustong-gustong makita ng ating presidente na makabangon lahat. Kaya babangon tayo. Parte ka nito, PB sa pagbangon nating lahat. At nagpapasalamat po kami. Ay, syempre. Tsaka sir, nagpapasalamat kami sa inyo kasi sa totoo lang, we need you to talk about this good news. Right now, our media partners, you guys at PIO, I salute you for always giving time, no, para pag-usapan itong mga inisyatibo na to ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng ating private sector na kung paano natin pagtulungan talaga na maitawid lahat mula sa pandemyang ito. Even our governor ay nakatutok sa livelihood projects natin sa Laguna. Gusto ko rin kwento sa inyo na ang ating livelihood office ay talagang partner at ang ating LTCATO na laging kausap din ninyo ay nakamonitor din sa mga sistema. Lalo pinag-uusapan natin yung mga negosyo kanina ay may kinalaman doon sa mga sinasabi nga localized, mga buko pay na yan, di ba? Pag may turista sa Laguna, mabilis ang flow ng mga negosyo natin. Syempre ngayon nga, pandemya, walang paggalaw. Pero may ginagawa kayong sistema, tumutulong kayo ang ating mga taga-DTI para maisaayos itong mga SMEs natin. Maraming salamat, PD, Sir Clark Librao. Salamat po sa oras at ingat po kayo dyan, mga kasama natin sa DTI. Maraming salamat. Maraming salamat po. Isay's Pinoy Gourmet. Linamnam, anghang sarap, isa pa! Makakapiling natin ang ating Assistant Provincial Department Head, Assistant Provincial Administrator natin ng Pamahalang Panlalawigan, si Ma'am Karina Macados. Pag-uusapan po namin ni Ma'am Karina
Ito pong tungkol sa atin pong mga scholars, mga scholars ng ating lalawigan, scholar ng Laguna na lagi pong binabantayan na sa kabila ng pandemyang to, gumawa sila ng paraan, paano ba natin mabibigyan ng access itong mga estudyante, paano maka-avail ng scholarship program. Ma'am Karina, kamusta po kayo? Yan po unang tanong ko sa inyo. I'm good. Sir Chris Sanji, good morning. Good morning, everyone. Good morning to our televiewers. Ayan, kanina binabanggit ko po yung ating scholar at kayo po ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Governor Ramil dito sa mga programang to. Kamusta po ba ito ngayon sa panahon na ito? Actually, Sir Sanji, we're rolling out our new program, no? Nung last term kasi, nag-create kami ng Scholar Information System wherein the submission of all the requirements of the students were submitted through online. Now, this time of pandemic, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng face-to-face exam para sa mga interesado pa na maging scholar natin. Naging problema natin to because of the pandemic, no? So we thought of creating a system. This is another system wherein ang tawag namin online qualifying examination. Na syempre bago ka mag-exam, kailangan mag-submit muna ng mga requirements. We have basically 2 requirements lang. So nag-create kami ngayon ng system wherein ang mga bata ay makakapag-apply through online ng kanilang mga dokumento. So we started this last August 27 and it ran until September 10. So right now, tapos na yung aming submission ng requirements ng mga interested applicants. Actually, Sir Sanji, ang ni-require lang namin doon for the interested students na high school graduate and college level, all levels na ngayon ang gusto ni Governor. So, we tried accepting all the applications and ang requirements lang namin very easy, no? Dalawa lang, very basic. The ID, valid ID of the student, and then voter's ID, it's either of the student or the parent. Kasi kung halimbawa ang estudyante ay hindi pa registered voter, pwede namin i-accept yung voter's ID ng magulang. So as we'll find out, we can assess kung ang bata ay talagang from Laguna. Yun lang naman yung purpose nun. And we projected around 16,000 only, Sir Sanji, no? But siguro sa dami ng nangangailangan na tulong, assistance from our government, ang nangyari, we projected 16,000 only. Ngayong nagsara kami, nag-run lang from August 27 until September 10 yung aming submission of the requirements ng applicants, no? Alam mo bang nag-close kami nung September 10 for around 29,411, Sir Sanji, na aplikante. So whooping number yon. We really had a hard time accepting all the applications kasi nga po ay napakarami. Considering ang open slots lang natin would be around 4,000 to 4,005 lang. Kasi if you will remember, ang ating allocated budget is only for 15,000 students. Since may mga nag-graduate na at saka merong hindi na nakabalik sa ating programa, meron tayong open slots ngayon between 4,000 to 4,005. Yan ngayon ang paglalaban-labanan ng mga interesadong nag-submit ng kanilang application. Now, after the application, nagve-verify na kami ngayon, ongoing ang verifier natin. I have a team, ang scholar team natin from the admin's office din. Ito ay gagawin namin, ginagawa na namin ngayon yung ating verification. Mag-run ang ating verification hanggang September 23, if I'm not mistaken. So yung panahon naman na yon, mag-a-announce kami from September 23 until 27 kung sino yung nakalusot doon sa ating parameters na sinet up. So ang aming titingnan yung mga above average at saka yung mga nakakuha ng pinakamataas na grado doon sa ating exam na ibibigay. Ito kasing announcement na to pala, I'm sorry, after verifying, magsa-schedule na kami ng test. So ang test natin would run from September 27 until hopefully matapos namin hanggang early December. Doon after the exam, tsaka tayo mag-a-announce. No? Pero ang magiging system natin, itong examination, magsa-start tayo with the 1st district at saka the 4th district.
i-announce naman namin yan. So mag-aantabay ang mga estudyante na nakapag-submit ng requirements na validate at nag-qualify kasi may pre-qualifying tayo. Mag-e-exam sila right after examination at saka pa lang natin malalaman sino yung matatanggap namin out of the 29,000 applicants. So ganun So tayo. online din po ang examination. Yes, oo, this is the very first time na gagawin natin ang online examination. So kita nyo yung hirap na, syempre katuwang namin dito ang MISO, ang ating Management Information System Office, sa pagpuno ni Sir Loven Garcia. So nagpapasalamat ako with Sir Loven. And of course, with admin sa guidance ni Attorney Dulce Ribanal, ang aking head. And syempre, with the approval of the governor. So lahat sila pinapasalamatan ko for allowing us to create this program, this system na hindi naging madali for us because ang daming challenges, Sir Sanji. Alam mo ako, walang sinayang na mga oras na, last day na, one day na lang. Di ba? Hanggang Yes. September 10. In spite of that, may mga nag-PPM pa rin, hindi raw na-validate yung kanilang application. Paano ang gagawin natin doon, Ma'am Karina? Ang nangyari po actually talaga, nag-limit kasi kami ng time dahil sa nakita naming voluminous number of applicants. Nag-limit kami ng office hours lang from 8:30 until 4:30 yung aming submission applications. Kung talagang hindi kayo na-validate, siguro we will be giving you sa susunod na lang na panahon. Kasi ngayon po ay napakarami na. I don't think kakayanin pa namin mag-handle ng another extension of the validation. Kasi So wala yung mga hinihiling, may mga humihiling doon. Sige na, may season 2 pa. Oo. Kung So Sir Sanji, sapat na mo muna yun. Ito na muna ang ating i-cater, yung mga nag-submit ngayon. Ayan. Papaliwanag naman natin sa ating mga kababayan. yes. Tama po. Kasi kung siguro po hindi ganun karami, then siguro pwede tayong mag-set ng another extension. But since nag-overflow na nga, sobra-sobra yung ating nakuhang aplikante base doon sa aming projected, mukhang hindi na rin natin kakayanin. At saka considering limited din naman yung slots na ino-offer ng ating pamahalaan. Okay, Ma'am Karina, kamusta naman yung ating mga dating scholars? May mga bago ba tayong setup na aabangan sila para sa kanilang pag-claim ng kanilang mga allowances? Meron ba kayong pinaplano para dito? Okay. Ito kasi nag-create na kami nga ng scholar information system, no? So Okay. yung nakaraang semester, natutunan na ng mga bata kung paano yung pagsasubmit online ng requirements nila, and then paano namin ginawa yung announcement by the time na magre-release na kami ng grants. So basically, we will be following the same procedure. Hindi na maninibago yung ating nakaraang mga scholars. I think mga around 11,000 yon. Alam na nila kung paano. So all they have to do is to wait for our announcement kung kailan namin ipapasubmit yung kanilang requirements online din. I think simultaneous gagawin namin yon dito sa mga bagong scholars naman na bibigyan namin ng examination. So simultaneous yon, we'll be accepting the old ones and the new ones by siguro sometime December. Magra-run yung aming submission until January. Tapos February kasi ang release nitong grants natin. Yun ang schedule natin. Ma'am Karina, itong mga scholars natin, mga nag-a-apply ng scholars, saan ba sila pwedeng tumutok na page? The same page din po where they had their examination, no? Itong para sa qualifying. Pero pagdating po dun sa announcement ng pagre-release naman ng grants, the same page po ng scholar information, scholar page, itong ating ina-announce na Scholar ng Laguna. Yes, Scholar ng Laguna. And then sa page din naman ni Governor, usually nagpo-post siya. And of course, dun sa account mo, nakikita ko may mga updates ka din doon. Also, kay Vice Governor Catherine Agapay, she always posts whatever yung mga updates natin. Nakikita naman natin talaga at full blast ka tayo nung 3 araw na lang. Sasabihin ko, nananawagan ako, baka mamaya sasakit ang ulo namin, bawal po, hindi tama 'yon. Kasi lahat po nag-effort, sabi, may mga comment pa sabi walang computer. Ay, gumawa tayo ng paraan, maraming computer shop diyan, makisuyo kayo sa kamag-anak yung mayaman. At saka tama po 'yon.
Kasi ito namang ating sistema, pinattern din namin, di ba ngayon na online na rin ang schooling, may mga modalities na ginawa ang ating DepEd. So alam namin na somehow nakakasunod even the kumbaga yung mga financially challenged na mga bata, nakasunod sila doon sa mga procedure na bago. So kumbaga ang ating naging motto kung gusto may paraan. Diba? Magagawa nila ng paraan. And sa nakita ko nga ang dami ng ating aplikante, nakagawa ng paraan. Yung mga may problemang bata na hindi makakonect, may problema alam mo naman yung iba. Alam mo yung iba, gusto palusot.com eh. Oo. Tama po. Ma'am Karina, alam ko marami ka pang activities na atinan at napaka-busy nyo rin kung sa dami nyo rin ng trabaho. Hiningi ko lang po yung update natin sa ating mga magiging scholars at sa ating mga scholars. So abangan po natin. Maraming salamat Ma'am Karina sa oras po at sa uulitin po. Sa ating po mga kababayan ay lagi po tayong tumutok sa mga page po ni Governor Ramil Hernandez, yung pong page po ng Scholar ng Laguna, yung po mga pahina po, Facebook page po ng mga opisina po namin sa Kapitolyo, sa livelihood. Kung may tanong po kayo sa ospital po, talaga po mataas po ang bilang natin ng COVID natin ngayon sa Laguna at ang ating mga ospital, punuan po. Pasensya na po kayo. Wala pong magawang para kundi i-transfer po yung iba nating mga pasyente sa ibang ospital. Kaya mag-ingat po tayo. Yun po ang pinaka-importante ngayon. Ma'am Karina, mag-iingat po kayo. At maraming salamat. Kanina nakasama ko po ang ating DTI Provincial Director, si Sir Clark Nebrao. At ang dami niya ikinuwento about DTI. At siyempre sa Scholar, maraming salamat po. Sa lahat po na nakasama ko sa programang ito, pagpalain po tayo ng po may kapal. God bless po. Isay's Pinoy Gourmet. Linamnam, anghang sarap, isa pa!